implement an effective housekeeping program. Una, prepared housekeeping and 5 policy program and procedure. Full commitment and support from the management employees, communication program through trainings and orientation, evaluation of program effectiveness and consistency. May maalala ko, show appreciation through recognition and giving incentive. Alam niyo pa yung PDCA cycle na effective din siya para ma-monitor natin na safe yung ano natin. Yung una yung PDCA plan, tapos do, check, and act. Pag ito nami-maintain nyo, kasi unang-una, bago tayo magpatrabaho, planuhin natin. Kung ma-identify natin kung ano yung mga hazard, and then gawin natin. I-check mo siya kung ano talaga. I-check mo kung okay siya, and then gawin. Pag talagang maayos naman, gawin nyo para makaiwas sa PDCA cycle, yung tawag namin. Sa Japanese company, laging papa-implement. Para ito. Okay na tayo sa fire safety. Yung karupong naman ito pala, ano pala yung mga tatlong ng fire? Ha? Oxygen. Fire? Oxygen? Fuel? Heat. Pero alam ko, 4 na yan eh. Ano yung pang-4? Ito yung tatlong ng fire. Kung ang isa rito mawala, hindi siya mag-focus ng fire. Yung bawang oxygen wala, hindi siya mag-focus yung fire kasi tatlo yan. Dapat laging nakakabuo ng tatlo yan. Oxygen, heat, and fuel. Pero ang alam ko meron ng ano yung pang-4? Di ba yung pang-4 yan yung plasma. Sa Japanese, kasama na yung plasma. So ito yung tatlong source para makabuo tayo ng sunog. O, sabi ko nga, pag wala yung isa dyan, hindi siya mag-focus ng fire. Fire girl. Common source of heat. Overloaded electrical system. Yun, yung nangyari sa sa GLD. Kasama yan sa pwedeng pagmulan ng sunog. So kaya nga dapat ang gumagawa ng mga trabaho pa-kuryente is certified electrician at hindi tayo basta-basta. Kahit sa bahay nyo, kahit sa akin, kung may mga preparation sa bahay na hindi ako basta-basta nagpapaano kahit ako hindi ko pinapakailangan. Kahit may idea ako, pagdating sa kuryente, mahirap. Wala tayong kalaban-laban dyan. Pa, smoking ng cigarette butt. So, yan yung pinapatupad natin sa na kasi yun kung maalala nyo, nung una akong rito, bago wala pa ako sa buwan, nilipat ako Manila. Nagkaroon kami ng may project kami doon. Malaki, kung alam nyo sa Paranaque, sa Grand West. Nagkaroon ng sunog doon, kaya kami pinadala. Marami ka sulit ko lang. Na yan, may mga tenant na, may mga occupancy na. Nagkasunod doon. Ano yung cigarette ba? Cigarette ba? Yung kuha kami rin, take over. Sa West? Kailan? Doon. Kaya nawala ako ng 2 buwan dito. So, ito yung pinapatubad natin na talagang pinatutupan ng Megaware. Ayaw nilang may mangyaring sunog. Although nagkaroon tayo ng sunog dyan, because by yun, sa short circuit o overloading, then yung sa welding activities natin, yung welding blocks. Isa pa, electrical spark. Kahapon may na-confiscate kami na-confiscate kaming extension na illegal connection. So, pagka makita kami ng ganyan na hindi ginagamitan ng plug, pasensyahan tayo. It's either palagyan nyo ng plug o kasi para rin yan, pwede mag-cause din ng electrocution yan sa mga tao nyo. Hindi lang sa sunog. Kasi syempre, tao yan, buhay ng tao, ayaw kung mangyari yun. Kaya pasensyahan tayo.
Kung may makita akong illegal connection na ganyan, walang proper plug, tatapunin ko yung mga wire. Connection, kasama, hot surface. Mga ano natin. Then, open flames. Lahat ng mga activity na pwedeng pagbulan ng sunog is considered as hot work. Cutting and welding, kasama yan, no? Mga ano natin. 5 classes of fire. Ano yung mga 5 classes of fire? Ito yung mga idea. Yan, nasa ano yan? Parang... Ano? ABC, D, tapos yung kitchen fire. Ano yung kitchen fire? Anong class yun? Class K. Kaya naman, para naman kayo wala eh. O, ayan o. Class A. Ito yung symbol niya. Makikita nyo sa fire extinguisher, ma-identify nyo yung kung saan pwedeng gamitin yung fire extinguisher. Meron yan. So, sa Class A, compostable materials yan. Yung mga madaling masunog. So, kung makikita kayo ng fire extinguisher na nakalagay ang Class A, angkop siya doon sa sunog na pag pinagmulan ay mga combustible material. Pangalawa, Class B. Ano yung mga Class B na yan? Kaya yung ano ko yung Class A, B sa mga hot work activity kasi madaling magliamay, mga flammables materials, pintura, kasama yan. So hanggat maaari, bago tayo magpa-umpisa ng hot work activity, kahit anong hot work yan, siguraduhin yung Class A, B, wala sa area. Anong sunod? Class C, electrical, tungkol sa kuryente. So may fire X tayo na hindi angkop dito, lalong-lalo na water, hindi siya angkop panglaban dito sa kuryente na ito. Kasi isa yan sa pinakamalakas na konduktor ng kuryente, tubig. Pag oras na nagkasunog, nagkaroon ng problema sa kuryente, nagkasunog, huwag na sasapuin ng tubig. So, i-identify niyo yung fire X, kaya nga sinasabi ko sa inyo, mag-provide kayo sa mga panel board nyo. In case of emergency, tingnan nyo kung yung fire X nyo, so dry chemical, angkop yan. Dry powder o dry chemical. Angkop yan sa ABC, ano yan, fire. Sunod, Class B, compostable metals, such as magnesium, aluminum, and so on, etc. And lastly, hindi naman alam yung nakalimutan nyo na yung ito yung mga question fires of A, B, C, D. Pero minsan, itong class K na ito, E na yan, E. Pero parehas lang sila ng kitchen na commercial cooking o kitchen fire na tinatawag. Yan. So, wala pa naman ako nakikita ng gumagamit nitong fire extinguisher na may ganito. Bibihira. Ang foam o carbon dioxide, depende sa marami tayong klase ng fire extinguisher, pero common na ginagamit yung dry powder o dry chemical sa mga construction. And then sa genset, ang ginagamit namin yung carbon dioxide o foam, malaki, 50 kilograms. Yan. Dapat alam natin yan. Dapat alam niyo yung mga classes ng fire para in case na magkaroon ng sunog, hindi tayo basta-basta kukuha ng fire extinguisher na hindi naman angkop dyan. Kasi baka mamaya, imbis na mawala yung sunog, lalo pang lumaki. Sir, yung sa sir, yung sa kumot sir nababasahin mo tapos itatapon mo, saan siya pwede yan sir? Ano itatapon? Pag in case na may fire sir. Ano naman yun? Basic lang naman yun. Pwede ba yan sa electrical sir? Hindi pwede. Kasi may tubig yan eh. May tubig Kahit pa rin may yan. kumot na yung halimbawa. May tubig pa rin yan. Pag ginamit mo yan sa electrical, basta ginamitan mo may tubig, hindi ka makuryente. Yung ginagamit, sinasabi naman nilang gano'n, yung palibaw nagluluto ka. Oo, na pwedeng takpan ng
Makatulad ng kawali, pero Tangke. mga tangke yan pwede. Pero pagdating sa kuryente, basta may tubig, basa, hindi pwede. At siguradong Pwede ikaw ma. ikaw ang unang makakuryente yan. Basta ginamitan mo ng tubig, bakal at tubig na huwag nyo gagamitin sa kuryente. Kasi isa yan ang pinakamalakas na konduktor ng kuryente yan. Bago may nakita kayong tao ng kuryente, huwag nyo hihilaan na gagamitin ng bakal. Mas maganda, kahoy, plastic. Kasi pag halimbawa, gusto mo iligtas yung tao, syempre hindi mo basta-basta malalapitan niya kasi pwede ka rin madamay pag kuryente. It's either pwede sa damit niya, kung medyo sa ulo, pwede rin, sa buhok. Pero kung hindi talaga takot ka na gamitan mo ng plastic o kahoy. Huwag na huwag mo gagamitan ng halimbawa, oo, sigurado. Tandaan niyo, yung pinakamalakas na konduktor ng kuryente ay tubig sa bakal. Kahit anong klaseng bakal yan, madaling mag-ano yan. How to use portable fire extinguisher. So alam siguro yan. Ano ang proper use of fire extinguisher natin? May word tayo dyan, may word tayo. Pero ngayon, tipas na yan. Tipas, ano yung T? T. Ano yung T? Diba? Tipas, ano yung T? Idea. Twist. So, alam pa ni Madam, vision. Twist, pull, aim, squeeze, sweep. Alam pa ni Madam, Pero ito pa rin ang ginagamit natin. Pero ngayon, alam ko, tipas na yan. Ayan, pull the pin, aim at the base of fire, squeeze the lever, sweep from side to side. So dapat, kung alam natin kung paano gawin ito, at least na ituturo din natin sa mga tao natin kung paano gumamit ng fire extinguisher. Kasi hindi nga all the time, nandiyan tayo sa area, at least may mga tao tayo na marunong at saka buong loob, hindi yung marunong naman gumamit. Pagdating naman, tandaan nyo, ang apoy, ulitin ko, ang apoy, hindi tayo pwede pumatay ng apoy ng malaki na. Hanggat maaari yung paumpisa pa lang. Kasi pag paumahan din, dapat pwede na rin tayo. Halimbawa lang ang sunog dito, maliit pa lang. Bigyan ko ng dito. Nasa open area tayo. Dapat alam nyo yung ng hangin, direction ng hangin. Huwag kayo doon sa salubong. Halimbawa, ganito yung hangin, huwag kayo dito kasi baka mamaya, imbis na mapatay mo yung apoy, ito po munang masunog. It's either doon ka sa direction na yon or dito sa kabila na ito. I-check nyo rin yung direction ng hangin bago nyo patayin yung apoy. Kasi huwag kayong basta-basta, baka imbis na mapatay mo yung apoy, ikaw pa masunog. So, dapat alam natin yan. So, kahit pa paano, magkanda tayo ng training sa mga tao natin, hindi natin na idea. Marami akong, kung kailangan nyo ng mga training, meron ako yan, marami. So, dapat alam din natin yan. Type of fire extinguisher, sinasabi ko, powder. Ito yung sa kalamitan na ginagamit sa mga malalaking rin. Yung hose na in case of emergency, pwede mong basahin. Ito, foam. Water. Pero hindi pa ako nakakita ng carbon dioxide. Nakakita na ako, halogen nakakita na ako. Pero itong water na ito, hindi ko pa nakita kahit minsan ginamit na para extinguisher ito. So, class A lang siya. Ito yung sinasabi ko, dry powder. Ito yung malimit na ginagamit sa construction. Makakapatay sa yung sunog ng class A, B, and C. Kasama ko itong Ito sa field, combustible materials lang. Yung foam, A and B, water, siyempre A lang yan, hindi mo pwede sa yan. Then, carbon dioxide, class B. And ito yung electrical equipment. Kung may mga halogen pa. Dry powder. Ito yung kalimitan na nakikita natin at ginagamit natin. Maraming klase ng fire extinguisher. Siguro ito lang yung nilang sample. Ito
Ito yung real, ito yung sinasabi ko na pagka kailangan talaga, pwede nating basagin ito. Nangyari sa Chelsea. Ha? Nangyari sa Chelsea. Oo. Sinasag. Kasi in case of emergency talaga, authorized kang ano, huwag mo lang papakialaman ito pag hindi emergency kasi makakasuwang ka. Nakaano naman yan. Kung halimbawa nagkaroon ng sunog, pinakailaman mo yan, magiging bayani ka pa. Hindi ka, wala kang mababayaran dyan kasi nakakatulong ka. Is na kung pinabayaan mo lang, takot kang ano, kasi baka mamaya singilin ka, hindi. Basta nakalagay naman dyan, in case of emergency, may kontas. Boom. Itong foam na ito, may mga foam extinguisher tulad ng halogen, wala siyang gauge. Dahil nakikita kayo ng ano, di ba? Hindi katulad ng ito. Itulad na ito, may ano yan, may gauge yan. Yung mga dry chemical na ito, dry powder, na nakikita nyo, pa-identify natin ito. Depressurized na or wala nang laman. So yung klase ng ito, walang ano to, walang gauge. So, napakahirap ano yan. Pero ang alam ko kasi, ang fire extinguisher tumatagal ng 3 to 4 years yan. Pero due sa alam naman natin dito sa Pilipinas, pera, pinapayaran, isang taon para kumita sila. Diba? Pero kung tama sa alaga yan, tama sa linis, tama sa inspection, tumatagal ng 3 4 na taon. Bago talaga mo. Kasi experience ko na yan sa truth. Huwag kayo maniwala na yung siyempre Pilipinas pa. Pera ang pinag-uusapan. Kaya pag, ay, wala na yan sir. Isang taon lang yan, expired na. Yung tutusin. Siyempre, kailangan ng pera eh. Kailangan mo pa-refill. So, ito yung klase ng ano. Yung carbon dioxide, ano rin yan. No? Ito, may mga ano, water. Hindi pa, kayo ba nakakita na kayo ng ganitong Paris Solution? Sa tagal ko na sa ano, hindi pa ako nakakita nito eh. Nakita ko para airdrop. Oo. Kung bibili ka ba ng Paris Solution na yan lang, water eh, kadami-daming tubig. Mahal pa yung container. Hindi pa nga ako, kahit sa ibang bansa, hindi pa ako nakakita nito. Ganitong Paris. Tubig. Pandilig na nga Mga iba yung tubig, yung water, wala lang Baka tubig. hindi tubig. Baka may halong tubig. Tubig yan, no? Kaya nga, plus A lang kaya yung patay, no? Imbis na bumili ka lang ganito, may paraglat naman, may tubig naman sa ano, bibili ka pa yan. Hindi ko alam bakit kasama yan sa isang klase ng fire extinguisher. Ito, carbon dioxide. Isa rin to, mabigat to. Napakabigat. Purong ba, ano talaga yan, makapal yung ano, High tankin nito. pressure kasi yan. Ito, mostly na-assign namin sa mga genset din. Pagka yung mga, napakabigat. Mahirap. Pagka umiikot ako na mag-inspection ako ng ganito, wala pang ano, pinapaano lang. Hindi ko mag-ano may taas, napakabigat na ito. Hindi katulad ng dry chemical o dry powder. Pagka nag-inspect ako. Mostly nilalagay ko sa ano ito sa mga electrical room. Na hindi ka expose sa sa labas. Pero parang may niya sir, may ano, naka may gulong na. Oh, hindi. Yung ano ngayon, pero yung mga yung una kasi, tapos wala pang malang ganyan. Yung mga bago na, pero yung mga digulong na Oo, nakalagay sa mga power house. kasi pagka napakadaling transfer. Kaya nga pagka ganyan ng ano, pares na kukulang nga natin sa mga power sa electrical room, hindi ko gaano na in-expose sa labas. Napaka-bigat na itong ano na ito. So, yun na, ito na tayo, tapos na tayo doon. Machine safety. Ayan. Machine, a device that transmits or modifies force or motion can be simple or compound. Moving parts or transmission, point of contact operation. Anong pwedeng aksidente na mangyari dito sa klase ng machine na ito?
May tinatawag tayong accident dyan. Ano yan? Pins, accident. Pins, kasama yan. Ayan o, pins point o. Moving parts, pins point, crushing points. Kung maalala nyo, yung sinigang na tao ko na masyadong mayabang, na pinakialaman ng ano, nagkwento ko na ba sa inyo yan? Kung naisip nyo ano? Na-aksidente na nga. Kasi yun, iwasan natin yung tao natin na basta may nakaroon na isang ano rito na dito sa fabrication nangyari yung isang tao ng may-share ko lang na RFCC na transplant mata dahil hindi magamit ng tamang people. Ang ginagamit habang gumagamit ng grinder, sunglasses. Tama ba yun? Sinulat ko ba? Kaya sabi ko sa kay Madam, dapat yung tamang people ibigay mo sa kanila. Yung master eh. Kaya sinasabi ko na kung kailan may nangyari na, saka kikilos. Hindi dapat hindi tayo gano'n. Dapat bago mangyari, maging proactive tayo. Gagawin na natin yung dapat mga gawin para hindi na nangyari sa tao. Kung pwede natin sigan, saan na galing? Kaya nga, yun nga, di ba? Hindi tayo nagiging proactive noon. Ayan. Oo. Isa si Mama. Electrical or electromagnetic. Yan ang sinasabi ko yun. Yung illegal... Ha? Right. Yung illegal connection, yung sinasabi ko, yung illegal tapping, yung nahuli namin kapon na walang pwede magkaroon ng electrocution. So kasama yan. Heat or cold. So, sobrang init, di ka rin dapat laging at least may area or distance pero hindi sa lamig. Kaya, di ba yung ibang bansa na sobrang lamig nagkakaroon ng mga tao. Kaya lalo pag hindi ka sanay, magkakasakit ka talaga. Noise, kasama sa hazard ng machine. Kaya nga, yun. Yung mga tao natin, pag pinagamit natin ng mga chipping gun, kaya, ang tawag dito, malaking jackhammer. Gamitan natin ng air protection. Kasi lalo na ako, lagi kong dala yung air plug ko. Kasi ayoko ng pagka nakapunta ako sa maingay na area, yung magagamit ako agad-agad. Radiation, kasama na ito sa mga machine hazard, mga x-ray. So, may distance tayo para hindi tayo maano ng radiation na yan kasi delikado sa health natin yan. Yung by pressure, yung sinasabi ko, kasama yan. Magamit ng malaki jackhammer. Hydrostatic test. Gas or liquid under pressure, injuries from injection or injection by hydraulic system, pneumatic system, compressed air, paint, and sprayers. So, yung mga gumagamit ng yung power spray sa ginagamitan ng mga compressor, yan, kasama yan. So, may experience na rin akong tao na nagsigasi dyan sa ginamitan ng Gumamit kami ng compressor, pneumatic, rinse ata, malakas yun eh. Ang nangyari, although may anti-wind arrestor kami doon sa compressor at saka doon sa hose, nung kasi sa lakas ng hangin, nagpalagay ako ng watchman ko doon sa compressor. Yung nangyari, hindi siya nasa tamang safe distance. Nung kumalas yung although hindi sila naghiwalay kasi nga may anti-wind arrestor kami, pero inabot pa rin siya ng bakal ng ng tubo. Nang didos ko naman, di ba yung bago sa compressor, yung pinapalak na normal ito. So, yan, nagiging kasama rin yun sa natin. Mga experience ko yan. Ito yung sinasabi ko na doon sa kay Gian Dizon. Kailangan ng machine guarding, yung nila, yung
pump. Pump. Provide provision of machine safeguard. Kaya, pinos ko rin dun sa pinanggaling mo sa branches yung mga ganyan na ano, pinakalagay po ng ano, ng machine guard. Kasi sinasabihan ko siya, no, anytime, naka-presence of mind yung tao ng mga gamit. Ayan, no? So po. Machine guards prevent. Pagkagaya ng mga guardian, di basta-basta makakano yung tao dyan. Paano nangyari yung tao nakapasok dyan, no? Kasi pagka nag-provide tayo ng machine guarding, ito piniprevent niya o hindi natutuloy yung unang-una yung death, serious accident o injuries. Ano yan? Then, production loss. Damage to or repairs of equipment. Spending time on accident investigation and other tutorial requirements. O, kasi pag magkaroon nga ng aksidente, yung nasabi ko, at alam naman natin na lahat yan, na hindi, paglalo pag maraming aksidente, lahat, ito yung ano na yan, yung PPD. At lahat damay yan. So, hanggat maaari, lalong-lalo na yung mga power tools natin, ginagamit ka na ng kuryente. At the same time, kung wala pa siyang proper machine guard, nagkandaletse-letse na. Machine guard. Yan. Tawag nung may ano siya. Nagkakit sila ng ano. Diba? Hindi siya basta-basta. Machine guard is installed to listen the rest. The risk. Pagkakaga ng hazard sa kasaris. Ito, ginagamit ba natin ito? Ginagawa ba natin ito? Knockout, tag-out. Parang hindi na na-implement dito sa ano to, no? No? Sa amin ginagawa namin ito niya, sir. Ito yung pinapaano ko doon sa powerhouse na nung maalala nyo, yung nilinisan natin una yan dati, nagpa-ano sana ako ng ganyan para at the same time, ano natin yung illegal connection, di ba? Kasi naglagay kayo ng paano nyo doon, yung submitter nyo, tapos hindi nyo rin pinoprotektahan, wala siyang sariling cover, at the same time walang kandado. Diyan nagkakaroon ng illegal connection na hindi nyo kilala kasi yung nagtatapon sa mga ano yun, nagsasaksak. Na kung saan kayo yung nagbabayad, hindi na nang hinabit na ano. So mostly naman itong sa loto na ito, knock-out. Kahit ano naman yan, it's either, yan, gamitan mo ng sundalo. Then, kasi ito normal ginagawa talaga sa ulo dito. Hindi ka pwedeng wala kang loto, lalo na kung may mga importante kayong ano. Dapat cooperated lahat yan. Kasama yung gamit. At the same time, bago gumawa, bago may maintenance, 1 week before, dapat coordinated na yan, nakahanda na lahat ng gagamitin mo. At the same time, time management lang yan. Kasi kung sumobra doon sa ano mo, malaki papayaran mo. Maraming madadamay. Kung halimbawa 2 oras lang yung in-apply mo 2 oras lang. So, ito doon sa kailangan din natin kaya nga sabi ko sa inyo, kung gumawa tayo ng dyan sa powerhouse natin, gumawa tayo ng maayos, lagyan natin ng kandado. Walang basta-basta ibang contractor na makakapag-connect sa mga kasi kayo ang nagbabayad. Material handling and storage. It's a technique that comprises the art of lifting, placing, storing, and transferring objects with the use of proper equipment and personnel. Material handling, it's either manual or mechanical. Kasi yung tinatawag natin mechanical handling, ginagamitan ng mga mechanical lifter. Yung manual naman, yung tayo na mismo na kayang buhatin naman ng tayo. Type of materials handling, ayan, manual. Yan.
Yung, kung ano nga sabi ko, yung manual, yung kayang buhatin ng tao. It's either solo o kaya body-body system na tinatawag natin. So, intindihin nyo na yan. Ayan, yan. Ito yung ginagamitan natin ng mga, ayan, forklift, yung minsan yung mga, abang tawag doon? Yung, yung jack pallet na yan, yung ginagamitan, yun, kasama yan sa mechanical handling. Kung baka hindi kayang buhatin ng tao, ginagamitan natin ng mga equipment, ng mga tools, machine, para ma-elect natin yung mga materials na yun. Material handling hazard, failure of the lifting equipment, failure falling load, collision, trap between object. Ito ba? Proper manual lifting. So ito yon, hindi tayo basta-basta naglilift ng ano. Yun nga, yung improper lifting na pwedeng mag-cause ng problem sa atin, health problem. So dapat alam natin yung tamang manual lifting pagka isahan lang. Mechanical handling, ito yung sinasabi ko. Hanggang sa mga ginagamit na ano. Equipment machine operator must be properly trained and has acquired the necessary certification. Only authorized personnel shall operate equipment machine. Ito ba? May training ba ito? Ano na siya? Ito, mga ano na yan. Oo, pero naman Proper knowledge pa. Oo. Kasi ang nangyayari dito, kaya hindi tumatagal ito kasi yung mga taong workers pinaglalaroan. Ginagawang mga ewan ko. Di ba? Ginagawa scooter. Kaya hindi tumatagal kasi nasisira yung pinakagulong yan. Lalong-lalo na yung unang-unang pang makakita ng ganyan. Sus po. Ginawang playground ng construction. Kaya sira ka agad. Regular inspection, preventive maintenance of equipment or machine. Electrical safety. Ito, kabisado na yan ito, ECS. O electrical yung mga yan. Ayan o? Tapos wiring. So, overload. Kahit dyan sa ano sir, sa ano natin, sa third pick, yung isang outlet, maglalagay ng isang extension. Pagdating sa dulo, apat lima na nakasaksak. Yun nga, Ang nangyayari, yung breaker, yun yung bumibigay. yun nga ang nangyari sa GR dito, di ba? Kasi from doon sa ano, papunta doon sa ano, pagdating doon sa ano, ang daming equipment. Mag-overload talaga siya. Pag hindi kinaya ng ano, doon mismo sa main, puputok yan. Buti sana kung may ano yan, yung nag-automatic na ano, yung nagtitrip, di ba? Yung nag-off siya. Oo. Pagka nagkaroon ng Yung minsan din sir, ano yung talagang overload kasi nakadesign ko minsan, dalawang outlet lang. Kaya nga, Ang equipment hindi kasi na-identify ng mga gumagawa, lalo pag hindi mo binigyan ng area na dapat o hanggang dalawang mga power tools lang ang dapat gamitin dyan, di ba? Hindi nila alam yun eh. Basta o, saksak mo ng saksak. i-air natin dyan, third and fourth, third and fifth. Yung nangyayari kaya kami, pagka nawala ng kuryente, sasabihin nyo, hindi nagawa. Pero ang most na nangyayari, overload na yun. Overload na talaga. Kaya nga yung nangyayari sa ano, sa panel ng reason, overload. O ewan mo kung naayos na nila. Yung mga hazard ng electrical ha. All electrical unit or system have potential hazard. Type of injuries that can be sustained from electrical hazard. Electrocution, fatal ito. Pag nagkaroon ng electrocution, makakuryente yung mga tao. Or electrical shock, burn, and fall. So, yan ang pwede mangyari pagkaroon tayo ng electrical hazard. Common source of electrical hazard. Una, circuit breaker that have trip or blown fuses. Tools, cables, cords, connectors, or junction box that are excessively warm. Yung madaling uminit. Kaya nga sabi ko nga, yung mga extension na pambahay, hindi ko pwede dito yun. Circuit breaker that cuts power to a circuit. Installation that has
been worn out or frayed around a cable or connection. O, gas na pala yan. So ito one of the important na kailangan natin i-prevent ang ito, electrical hazard. So huwag tayong basta-basta, ulitin, huwag tayong basta-basta ano ng mga connection regarding electricity kung hindi certified ang tao natin. Kasi pagka, although may kaalaman ka sa ano, kung hindi po wala kang pinag-aralan, syempre, lagi ka sa construction, wala kang training, hindi ka dumaan sa proper training, hindi ka dapat makialam dyan. Yung mga certified lang talaga yan. Kasi sila nag-aral sila. Dumaan sila sa ilang araw na training kasi sa test na nag-ano, at least sila may knowledge sila. Kahit tayo, may alam tayo, huwag tayong basta-basta mag-ano dyan. So ang ano ko sa inyo, bago tayo magpaayos sa mga kuryente na ganyan, siguraduhin nyo yung tao nyo, certified electrician. Huwag na natin paabutin na, ay sir, may kaalaman naman yan sir, may knowledge siya sa ano. Huwag yung sabihin sa akin ganun, kasi hindi tayo sure na yung tao na yan, ginagawa niya 100% hazard free. So, yung advice ko sa inyo, pag nagkaroon tayo ng mga electrical problem, huwag yung basta-basta ipapagawa sa tao. Although, sabi ko nga, although may knowledge yan, kung hindi siya certified, magkakaproblem na tayo. Hindi ko alam si G. Dison kung paano niya pinano yung ano, kung nagkaroon sila ng bagong source. Medyo matindi ito eh. Kaya in-advise ko siya na hindi pwedeng ano siya ng magawa niya sa mga... May computation kasi dapat sir. Oo, kasi lahat, ang problema doon ata, pati yung mga jackhammer nila, 4 ba o 6 na jackhammer, kasama. Maliban sa mga power tools na ginagamit pa nila. Mag-overload talaga. Mga nasunog, buti nga ramo. Yung drop load niya siya, pag mahaba na yung pinanggagalingan, yung voltahe hindi mo na makonsume yung... Oo. Standard. Ano ata ang gamit nila? 60 ampere lang ata yung ano. Tapos napakadaming power tools ang ginamit na sabay-sabay. So magkaroon talaga ng problema. So, tanong. May katanungan? Proceed na tayo sa ano para matapos na tayo. Ano mo nga dyan, skip mo nga.